Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Damn it, you're lying to a ghost. Don't talk about find a dragon vein in this place. Kahit mag-alaga ka ng baboy, natatakot akong kahit baboy ay ayaw pumunta dito. Bagamat may mga pribadong bahay sa paligid, ang mga pintuan ng mga nakapalibot na bahay ay nakaharap sa kabilang direksyon. Sa makatuwid, upang maging tumpak, ito ay mas katulad ng isang natural na puwang na nabuo ng isang apat na panig na bahay. Bagamat sira-sira, ang lugar na ito ay higit na isang kaparangan, na may mga damo sa halos lahat ng dako sa lupa. Simula noong dinala kita dito, hindi ko sinasadyang dayin sila sa anumang kadahilanan. Ito nga ang pasukan ng ugat ng dragon. Matigas na sabi ng pangalawang kapitan. Leader, huwag kang maniwala sa kanya. Ang mga ugat din ng dragon ang pangunahing ugat. Hayaan mo na ang aura nito ay sapat na. Ang feng shui lang ay isang mahusay na posisyon. Kung hindi, ang mga ugat ng dragon ay hindi gagana. May katuturan ang mga salita ni Scar, hindi ito itinanggi ni Han Sanchen. Ang lokasyon ng feng shui dito ay lubhang masama, at ito ay bawal na maglibing ng mga tao, pabayaan ang maglibing ng mga ugat ng dragon ng malalim. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ng pangalawang kapitan, tila hindi siya nagsisinungaling. Sa pag-iisip nito, hindi na nagsalita pa si Han Sanchen. Dahil ginamit ang pangalawang kapitan, hindi siya dapat mag-alinlangan. Paano pumasok sa entrance ng Dragon Vein? Leader, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Medyo nababalisa si Scar. Scar, hindi naghihinala ang amo, may tiwala ako sa kanya. Sabi ni Han Sanchen. Sa paninindigan ni Han Sanchen, hindi nagsalita ang pangalawang kapitan, ngunit lumakad ito ng ilang hakbang. Pagkatapos, sa likod ng bahay sa direksyong timog silangan, pagkatapos niyang bunutin ang mga damo, tumambad ang isang itim na batik na kasing laki ng mata ng karayom. Lahat, kapag ang organ ay nakabukas, maaaring magkaroon ng isang malaking pagkabigla, mangyaring mag-ingat. Pagkasabi niyon ay itinaas niya ang kanyang kamay at nagputok ng itim na hangin sa mata ng karayom. Sa una, walang malaking reaksyon, ngunit maya-maya, nagkaroon nga ng malakas na putok mula sa buong lupa. Ang mga bahay sa direksyong timog silangan at sa tabi nito ay unti-unti ring nababagabag sa gitna ng panginginig. Nagsanib ang dalawang bahay, at pagkatapos ay dahan-daang lumayo. Kaya lang pagkatapos ng paggalaw na ito, isang mahabang lagusan na malalim sa lupa ang biglang lumitaw sa gitna ng dalawang bahay. Sinulyapan ng pangalawang kapitan ang peklat, halatang sinasabi sa kanya, nakita mo ba ng malinaw? Ibinuka ni Scar ang kanyang bibig at hindi naka-recover ng ilang sandali. Obvious naman, kanina lang walang namamagitan sa dalawang bahay, kundi ordinaryong damuhan at lansangan. Bakit, paano naman sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang ganoong eksena sa pagitan ng pagbubukas at pagsasara? Ito ay simpleng hindi maisip. Organ. Tanong ni Han Sanchen na nakakunot ang noo. Oo, mga organo. Ang pangalawang kapitan ay tumanggo, gayunpaman, lahat sila ay ang pinaka-primitive na mga organo. Sinabi ng matanda na ang mga sopistikadong organo ay may higit na mga pakinabang sa mga tuntunin ng kaligtasan. Ngunit kung kaharap mo ang isang master na alam ang industriyang ito ay isang laro lamang sa kamay ng iba. Ang pinaka-primitive na institusyon ay maaaring may mga butas sa seguridad, ngunit ito ay mas nakakatulong sa pagtatago. Tumanggo si Han Sanchen pagkatapos makinig, oo, tama siya. Ang bentahe ng orihinal na mekanismo ay na ito ay nakatago, tulad ng isang epee na walang harap, ang clumsiness ay may mga disadvantages, ngunit mayroon din itong mga pakinabang.
Ang pagtatago ng naturang mekanismo, kahit na ito ay kasing lakas ni Han Sanchen, ay talagang hindi natuklasan sa simula. Kinailangan din ni Han Sanchen na lihim na magalak, kung walang mapagkawang gawa na pamahalaan na makikitungo sa pangalawang elder, maaaring gumugol siya ng maraming oras sa pag-akay sa isang tao na mag-isa upang mahanap ang pasukan ng ugat ng dragon. Kaya minsan, nakakatipid talaga ng effort ang pera. Pinili ng matanda na ito ang ganitong uri ng lugar, at makikita na napakaselan ng kanyang mga iniisip. Napabuntong hininga si Su Yingxia. Ang lugar ay sapat para sa mga sibilyan, hindi masyadong halata, at hindi masyadong malapit o malayo sa sentro ng lungsod, na talagang mahirap malaman. Kung pipiliin ni Han Sanchen ang isang lugar bilang pasukan ng Dragon Vein, maaaring hindi niya maisip na ilagay ang pasukan sa lugar na ito. Sa pag-iisip nito, napangisi si Han Sanchen, dahil napakahusay niyang magtago, kung sisirain pa rin natin ito para sa kanya, lalo pa ba siyang magagalit. Pagkatapos ng mga salita, diretsyong tumayo si Han Sanchen at naglakad patungo sa pasukan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa paraan ng pagsusuot. Daan, madilim at mahaba. Para sa kaligtasan, dinala lang ni Han Sanchen sina Daoskar, Ivory at ang pangalawang kapitan dito. Para naman kay Azuo Ayu at sa iba pang apat na kapatid, pinili ni Han Sanchen na hayaan silang maghintay sa labas kasama ang isang grupo ng mga babae. Hindi malinaw kung ano ang mga panganib sa mga ugat ng dragon, kaya ang pag-aayos na ito ay dapat na pinakaangkop. Siyempre, para maiwasan ang pag-atake ng mga tumutugis sa kalaban, hiniling ni Han Sanchen sa kanila na maghanap ng medyo tagong lugar na mapagtataguan. Bagamat sinadyang hanapin sila ng mga humahabol, tiyak na makikita sila dito sa piitan. Ngunit naniniwala si Han Sanchen na hindi mangyayari ang ganoong bagay. Dahil sa sandaling bumalik sila, ang makikita nila ay nakapasok na si Han Sanchen at ang iba pa sa mga ugat ng dragon. Sa makatuwid, magkakaroon lamang sila ng isang pagpipilian sa huli, at iyon ay ang magmadali sa mga ugat ng dragon. Ang kalsada ay humigit kumulang 100 metro ang haba, ganap na paikot-ikot, tuloy-tuloy, at dumiretso sa kailaliman ng lupa. Matapos maglakad ang isang grupo ng 4 sa loob ng halos 10 minuto, ang lagusan ay napakadilim na halos hindi makita, at ang amoy sa hangin ay naging lubhang malansa. Sumimangot si Han Sanchen, mukhang malapit na tayo. Ang pangalawang kapitan ay tumugon, malapit na ito, isang palakaibigang paalala, bigyang pansin upang protektahan ang iyong katawan ng tunay na enerhiya. Ang mga ugat ng dragon ay puno ng enerhiya ng yin. Bagamat maaari nitong pakainin ang lahat ng bagay, maaari din nitong lumunin ang lahat ng bagay. I haven't been to that place specifically, so if there are any accidents, please don't blame me. Tumanggo si Han Sanchen, at maaaring direktang ilagay ang isang piraso sa 4 na tao. Maglakad. Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang grupo ay nagpatuloy sa paglalim. Sa isang iglap, ang mga pagsabog ng pulang dugong ilaw ay nagmula sa dulo ng kadiliman, at ang napakabahong malansang amoy ay lalong lumakas. Maging si Han Sanchen, nang maamoy niya ang amoy na ito, nakaramdam siya ng sobrang superior, at hiniling na mamatay siya kaagad. Matapos gamitin si Zin Neng Shuanqi, sa wakas ay bumuti ng husto ang sitwasyon. Habang naglalakad sa huling dulo ng kalsada, makikita mo ang isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Ito ay parang isang uri ng natural na nabuong butas na lugar, na napakalaki. Sa ilalim, ilang ilog ang magkakaugnay at magkakaugnay, magkakaugnay at magkakaugnay na parang nakapulupot na alambre. Gayunpaman, kumpara sa mga ordinaryong ilog, ang lahat ng mga batis sa undercurrent na ito ay maliwanag na pulang dugo. Ito ang ugat ng dragon. Dilat ang mga mata ni Ivory, takot na nakatingin sa kanya. Mariinding itinikom ni Scar ang kanyang mga ngipin, at galit na sumigaw, "Damn it, gaano karaming dugo ang kailangan ng naturang sapa." Ilang inosenteng babae ang kailangang patayin, ito ay kasuklam-suklam. Halos nagbilang si Han Sanchen, at may mga 12 batis sa harap niya. Hindi man kalakihan ang bawat batis, kalahati pa rin ang lapad nito. Upang makamit ang epektong ito, pumatay ng maraming tao. Hindi nagsalita ang pangalawang kapitan, at nagpatuloy sa paglalakad ng nakayuko ang ulo. Nagkatinginan sina Han Sanchen at Ivory, at pagkatapos ay sinundan ang pangalawang kapitan hanggang sa loob.
Tinawid nilang apat ang batis na may ngipin ng aso, at habang naglalakad papasok sa loob, mas lalo nilang nakikita na lumiliit ang espasyo sa loob. Kumunot ang noo ni Scar, medyo naguguluhan, sabi ko, saan tayo pupunta? Kung pupunta pa tayo sa loob, walang paraan. Sa katunayan, ang makitid na espasyo sa ilalim ng lupa, sa unahan pa, ay isa ng pader. Gayunpaman, hindi tumigil ang pangalawang kapitan at pinona pa rin sila sa loob. Sa wakas ay tumigil ang grupo ng mga tao sa harap ng pader na bato, at wala nang daan sa unahan. Hindi na nakatiis si Scar, sabi ko, saan mo kami dadalhin? Magsabi ka. Hindi pa rin siya pinansin ng pangalawang kapitan, na nakatingin kay Han Sanchen, ngayon, maaaring kailanganin ko ang iyong tulong. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, gusto mong basagin ko itong batong pader. Tumanggo ang pangalawang kapitan. Tiningnan ni Han Sanchen sina Ivory at Scar, at alam nilang umatras ng ilang hakbang ang dalawa. Itinaas ng pangalawang kapitan ang kanyang kamay at itinuro ang isang tiyak na posisyon sa pader na bato. Ang buong pader ng bato ay gawa sa mga espesyal na materyales, kaya ang tigas nito ay napakataas. Sa totoo lang ay napakahirap na puwersahang bambahin ito sa ilang paraan. Gayunpaman, narinig ko mula sa mga matatanda na may mga nakatagong compartment sa batong pader na ito. Maniwala ka sa lokasyong ito, dapat kung nasaan ang sekretong kahon. Tumanggo si Han Sanchen, itinaas ang kanyang lakas gamit ang isang kamay, at pinaghahampas ang kanyang palad. Ang lugar na binomba ay agad na naging pula sa ilalim ng mataas na temperatura, at pagkatapos ay pumutok. At kasabay ng mga bitek nito, ang ibang mga lugar, tulad ng Buddha-proof na salamin, ay nagsimulang unti-unting mabasag. Pumutok, pumalakpak, naghiwalay ang buong dingding na may malutong na tunog, gumuho, at tuluyang naging alikabok. Isang malaking bilog na bibig na may diameter na halos 2 metro ang tumambad sa harap ng lahat. Tulad ng inaasahan kay Han Sanchen. Hinangaan ng pangalawang kapitan. Bagamat sira ang nakatagong grid, nagagawa nitong ilipat ang buong katawan na parang salamin, ngunit ang nakatagong grid ay hindi papel, bagamat ito ay kasing basag ng sulok ng bintana ng kotse. Gayunpaman, kailangan pa rin ng maraming lakas upang makalusot. Ngunit sa mga kamay ni Han Sanchen, napakadali. Pumasok ka na. Hindi gaanong nagsalita si Han Sanchen, pabayaan na ang sikretong kompartimento, kahit na ito ay isang matibay na pader, may paraan pa rin si Han Sanchen para durugan ito, ang isang maliit na bagay ay hindi dapat banggitin. Isang grupo ng 4 na tao ang muling dumaan sa pader na bato at pumasok sa loob. Ang loob ng pader na bato ay napakakitid, at wala man lang daanan, isang puwang lamang, halos hindi sapat para madaanan ng isang tao. Ang isang taong may mas malakas na katawan tulad ni Scar ay inikot pa ang kanyang katawan ng patagilid, pilit na pinaliit ang kanyang tiyan, at dumaan sa paraang humihimas. Damn it, leader. It's not that I'm prejudiced against this bastard, but that this bastard really not look like a good person. Anong klaseng landas ang tinatahak ng bastard na ito? I wonder if this guy is leading us into a trap. Kahit na palagi mong sinasabi na walang duda sa pag-empleyo ng mga tao, ngunit, ang paraan ng pamumuno ng taong ito ay talagang kakaiba. Walang katapusang daldal si Scar, ngunit hindi rin nagalit si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang pakikinig sa kanya ng daldal sa isang mapurol na kapaligiran ay talagang isang napakahusay na trick ng pampalasa. Nang biglang gusto ni Scar na ituloy ang pagbabasa, lahat ng nasa harap niya ay biglang tumigil. Labis na nanlumo si Scar, at huminto sa harap, kita mo, dead end talaga siya. Alam niyang walang magandang intensyon ang matandang lalaki. Sa pag-iisip nito, iniunat niya ng husto ang kanyang ulo, sinusubukang abutin si Han Sanchen at ibuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, sa sandaling iniunat niya ang kanyang ulo, nagulat siya nang makitang ang makitid na bakana sa harap ay biglang natapos, at ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang napakalawak na lupain. Napakalaki nito na halos hindi maabot sa abot ng mata. Ngunit ang pinakakamanghamanghang bagay ay hindi ang laki nito, ngunit sa gitna nito, isang malaking pool ang nakahiga doon ng tahimik. Pero, bagamat tahimik ang pool, sapat na ang mga bagay na nakapaloob dito para hindi matahimik ang lahat. Isang pool na puno ng dugo, tumitingin sa paligid, ang lugar na iyon ay isang malaking dagat ng dugo. Isang bark sa isang tabi,
Halos hanggang dulo. Dito, hindi siya dapat tawaging Zuchi. Sa halip, ito ay dapat na isang dagat ng dugo. Siya ay talagang walang hangganan at napakalaki ng dagat. Umaasa ako. Hindi napigilan ni Scar ang mapasigaw. Kung ang nakaraang Blood Creek ay nagpaparamdam pa rin sa mga tao ng damdamin at galit tungkol sa kung gaano karaming mga tao ang kailangang patayin upang bumuo ng ganoong eksena. Kaya ngayon, ang dagat ng dugo ay hindi na muling magdududa sa mga tao. Dahil malinaw naman, ang dami ng dugo dito ay umabot sa hindi kailangan at hindi mabilang na antas. Horror, sobrang nakakatakot. Ang buong hangin ay napuno ng amoy ng dugo. Matindi, masangsang. Goddamn, asshole lang ito. Napakalaking dagat ng dugo, ito, napakaraming tao ang kailangang mamatay, at gaano karaming dugo ng mga tao ang kailangan para maging ganito ang hitsura. Habang gulat na gulat si Scar, napuno din siya ng walang kapantay na galit. Kahit na hindi natin alam kung gaano karaming mga tao ang kailangan upang lumikha ng gayong pool ng dugo, ang tiyak ay ang bilang ng mga tao sa loob nito ay talagang nakakatakot. Kung hindi, paano ito magiging ganito? Bagamat hindi nagsalita sina Han Sanchen at Ivory, sila ay nagulat at nagalit gaya ni Scar. Ngunit ang kanilang mag-asawa ay higit na isang uri ng dahilan. Alam na alam nila sa kanilang mga puso kung sino ang tunay na utak sa likod ng mga eksena. Paano nga ba natin malulutas ang pinagmumulan ng mga walang kapantay na kasamaang ito sa kasalukuyan? Sa pag-iisip nito, direktang kinuha ni Han Sanchen ang Jade Sword sa kanyang kamay, at isang malaking enerhiya na yang ang bumalot dito ng mahigpit ng apoy sa kalangitan, kaya ang Jade Sword sa oras na ito ay nagmistulang isang nagninangas na espada. Napakabangis. Ngunit nang akmang kikilos na si Han Sanchen, biglang, inabot ng pangalawang kapitan sa gilid at hinawakan si Han Sanchen. Bahagyang kumunot ang noo ni Han Sanchen, anong problema? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!